Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng kwento, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Good morning, church! Okay. Thank you, Lord, na it's the first Sunday ng July 2024. Tayo lahat, batiin po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. At tinatawagan ko po ang ating men's choir. Awitin po natin ang processional song na All Hail the Power of Jesus' Name. Pwede po tayo dito sa harap. Yan na, doon ka na sa mga...
through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of God, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believed, that moment from Jesus the pardon received. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Great things he has taught us, great things he has done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. Manalangin po tayo. Our gracious and heavenly Father, Lord, thank you for this morning your gives. Thank you, Lord, for this morning, a beautiful morning, na upang binigyan niyo kami, upang makapagpuri at magpasalamat sa inyo. Lord, samahan niyo kami sa umaga na ito, Panginoon, sa aming panambahan, hanggang sa huli, Panginoon. Basbasan niyo, Panginoon, ang mensahe ng aming magiging mensahero, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Linawin niyo ang aming mga isip at ang aming mga puso, Panginoon, upang matanggap namin ang iyong mga salita. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga kapatid pa namin, Panginoon, na kasalukuyan umahanda at patungo dito na upang makasama namin sa umaga nito. Lord, thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayo ito. Okay, it's almost 7 months na, ang 2024. Siguro mas marami na tayong mga natanggap na blessing sa ating Panginoon. Kung gusto niyo i-share, pwede po natin i-share mga testimonies natin. Okay? Sino pong gusto mauna? Nahiya kasi yung mauuna, nahiya. Si Ate King. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, nagpapasalamat po ako kay Lord sa yung last 2 weeks po. 2 weeks ago po, nagkaroon po ang youth ng fellowship po wherein nakasama po namin ang MASCAP at ang iba pong mga taga-dilagaan. Nakaka-bless lang po na hindi po namin inakala talaga na magiging ganun ka-successful yung event dahil po yung last part po nung before yung event, hindi pa po pulido lahat. Wala po nag-register. Yung mga kailangan po, late ko na na-realize na may kulang pa. Before pa po noon, galing po ako ng trabaho. So, Thursday po, nag-aasikaso na ako. Hanggang Friday po ng umaga, 10 a.m., gising na po ako. Asikaso na po ako ng kung ano-anong kailangan pa. Pumasok po ako ng office, diretso po ako dito. Hanggang 5 po kami nandito. Sabi nga po sa akin ni Kaina, hala ate, sabi niya, mami, 30 hours ka nang gising. Sabi ko, hindi ko po naramdaman kasi nag-enjoy po kaming lahat. Pero after po nung fellowship namin, yumuko po ako dun sa table. Nakatulog na po ako. So ayun po, pero nakakatuwa po na si Lord po yung nagbigay ng strength nung araw na yun.
na wala pong tulog, sobrang, kung sa ibang activity po yun, siguro kung ibang event yung pinuntahan ko, baka umuwi na po ko yung half pa lang. Pero si Lord po yung nag-provide nung mga kailangan namin, yung energy, yung wisdom po ng mga kabataan po na nakakatuwa na lahat po sila naging involved dun sa naging fellowship po. Lahat sila natuwa, lahat po sila excited na bumalik sa susunod. So, yun po, nagpapasalamat po ako kay Lord na successful po at hopefully po by the next few months po, meron pong susunod pang mga activity ano. Yun lang po, to God be the glory. Okay, meron pa. Si Ate Joy. Yeah, thank you, Lord. Kahapon kasi, ang dami ng testimony, hindi ako nakaisa. Punong-puno ng testimony doon sa pinagpuntahan natin. Sa Domo, kahapon ng fellowship. Sabi ko, bukas na lang ako. Reserve ko na lang para bukas. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Unang-una na siyempre yung mabuting kalusugan, kalakasan sa araw-araw ng buong pamilya. At isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung nakasama ako sa Hayo sa Pangasinan. Thank you, Lord, kasi talagang pinagpapasalamat ko to. Ang sarap, may tuwa, may galak, may saya sa puso na makasama sa gawain doon. Hindi lang yung mga saya na naranasan namin doon, kundi yung nagamit ang bawat isa sa paghayo. Thank you, dahil nung sinabi nga na pupunta doon, talagang yung, sabi ko yung puso ko, gusto ko talaga sumama. Pero, siyempre, kailangan mag-submit sa husband. Medyo may pagkakontra. Gusto ko igo, kahit kontra siya, pero thank you, Sir Jaire. Nakikinig naman ako. Thank you, Sir Jaire, kasi ni-remind niya ako na kailangan daw mag-submit sa husband. Sabi ko, oo nga, pero talaga yung puso ko, gusto ko sumama sa hayop ng Pangasinan. Kaya nung araw na yon, na nag-usap kami ni Sir Jaire, pag uwi ko, siya na nagbanggit, di ba aalis kayo? Pupunta kayo. Sobrang talagang na-amaze ako na, may pagpayag na, may maluwag na pagpayag. Kaya ginoo ko na, hindi na ako nagsalita. Oo nga, sasama nga ako sabi ko gano'n. Hindi ko na inisip ko sabi ko, thank you Lord, na hiniko mo rin yung... Ayoko rin naman na gumawa na may kontra. Talagang kailangan mag-submit pa rin sa husband. Thank you Lord sa mga naranasan namin. Thank you, Pastora, Tatay dito sa vision niyo po na last na punta namin doon, madamo pa talagang Ngayon makikita mo na yung nakakatuwa, yung bunga ng mga panalangin, yung bunga ng mga panalangin na magkakaroon talaga ng church in Pangasinan. Thank you kay Pastor Rani, long drive. Ang lakas, binigay na kalakasan kay Pastor Rani. And sa mga tao na mainit na pagtanggap sa amin doon, sila Ate Lee na nag-asikaso sa amin. Sa sasakyan, syempre. Thank you Lord, binigyan ng sasakyan ang Moses na pang biyahe-biyahe na hindi na kailangan ng Thank you Lord, napakabuti talaga ng Panginoon. Inuna niya na yung sasakyan para magganon-ganon. At soon talaga, maitatayo na yung church in Pangasinan sa kabutihan ng Panginoon. Thank you Lord sa mga naranasan namin, hindi yung saya, yung tuwa, yung galak, yung bonding ng bawat isa. Thank you Lord talaga. Purihin ang Panginoon. Okay, sino pa po? Sino pang gusto magbigay ng kanyang testimony? Storanita. Alam ka po hindi nagka-pandemya tapos na sana yung church natin sa Pangasinan. Ang tagal namin pinag-pray ni Pastor Rani. Pinuntahan pa namin, dahil kami ng Malonga po, pinuntahan namin sa Pangasinan. Okay, sino pa magbigay ng kanyang testimony? Kasi baka mamaya pag sinabi ko last na, dami tatasin Sister Leila. Kahit nahihiya ko. It's not to flaunt. Gusto ko lang pong ipagmalaki ang mga blessings ni Lord na dumarating sa pamilya. Pinakuna po, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil
sinelebrate mo namin aming 34th anniversary, wedding anniversary. Napakasaya ko po kasi still getting getting closer. At thank you kay Lord kasi lagi po siyang namamagitan sa amin. Siya po ang sentro ng pagmamahala namin palagi. At pangalawa po, thank you rin kay Lord na nung una, ang sakit po na umalis ang aming anak na panganay papuntang Canada. Pero binibigyan kami ni Lord ng strength, ipinapakita niya po ang dahilan kung bakit kailangan umalis ang aming panganay. And nung umalis po siya rito, manager na po siya. Sabi ko, ba't mo iiwan ang trabaho mo? Pagdating niya sa Canada, na-demote po siya sa supervisor ulit. Pero glory to God, after 6 months, naging manager po siya agad doon. Thank you. Kaya sabi niya, Mami, pagpasalamat mo ito sa church, unang-una rin sa Lord, sa mga prayers nila sa intercessory. At sa mga values na ituro niyo sa kanya, marami pong salamat. Sinishare niya lahat yon doon. At ang pangatlo po, alam niyo po, masaya-masaya po ako. Kasi nung Wednesday, doon ko lang po nabasa na aalis kami papuntang Pangasinan kinabukasan. Nasa biyahe po kami from Makati, mag-12 na. Tapos, ang nakalagay pa doon, Boyet Enriquez, yung isa sa sasama. Sabi ko, sino kaya ito? Gusto kong isama. Yung asawa ko, siguro brother ito ni Pastor Abet. Pero nilakasan ko rin po yung loob ko. Sabi ko kay Sister Lourdes, kailangan, para payagan ako, isasama ko na lang siya kahit Boyet Bolaños. Sabi ko, pinalitan ko na lang. At higit sa lahat, tuwang-tuwa po ako, overwhelmed po ako na napasama po ako sa Pangasinan. Alam niyo po, nung isa po ako sa nalungkot talaga nung pandemic na hindi namin naituloy ang gawain sa Pangasinan. Ewan ko, very close po yun sa puso ko. Kasi doon po nagsimula yung community work ko. Kaya natutuwa po. Sana tuloy-tuloy po. Nung nakita ko po yun na nag-serve na po kami doon sa mga tao, nagba-Bible sharing kami, lalo na doon sa mga bata. Nakakatuwa po at ginamit kami po ni Lord. At lalo po kaming natuwa nung tinanong ko po, gusto niyo bang bumalik kami? Sabi ng mga bata, opo, sabi ka na sa amin nila, Sister Sid. At may narinig pa po ako na nagtatanong, kailan kayo babalik? Di po ba ang saya? Kaya, glory to God. At salamat din po sa Dakal family, sa family rin ni Sister Lourdes, na tinanggap po kami very warmly. God bless you all. Marami pong salamat. Okay, thank you. Alam niyo, napakasarap pa, guys, mag-celebrate ng anniversary. Mas lalo-lalo na pagka nasa departure area na tayo. Masarap yung kasama yung mag-asawa. Okay, sino pa po? Okay, sino? Thank you din kay Lord, napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ako din nagpapasalamat din doon sa gawain sa Pangasinan. Alam nyo, kailangan talaga tayo magpagamit sa Panginoon. Kasi, parang end times na daw, totoo ba yun, Pastor Jaime? O kahit hindi end times, magpagamit tayo sa Panginoon. Alam nyo, natutuwa kami. Bakit? Ang umaapaw ang blessing sa mag-asawang ito. Alam nyo, may ilang weeks nang dumaan, pero hindi ito na ipagpasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron tayong gawain dyan sa Greenfield. So, ang humawak ngayon ay si Pastora Leia at saka si Pastor Boyet. Sila yung nakatoka doon at sa si Pastora Mita. Alam nyo, hindi kami nakapag doon kasi Operation Tuli. Kaya wala silang gawain doon. Pero alam nyo po, meron na rin mga umaattend doon
Okay? Wala na? Alam nyo, nakalimutan nila magpasalamat. Yung nagluluto doon sa Pangasinan. Masarap magluto. Si Ate Lynn. Masarap ang pagkain doon. Very fresh ang mga gulay. Okay, sino pa? May 5 minutes pa tayo. Wala na? Okay. Natawagan ko yung men's choir ulit. At awitin po natin ang isang hymnal song na Christ Arose. Tayo po tayo ulit. Awitin natin ang hymnal song na Christ Arose. Low in the great healing, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. On the great hill road, with a mighty cry of his foes, he arose a victor from the dark domain, and he reigns forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Great is day, watch his bed, Jesus my Savior, bravely see the dead, Jesus my Lord. On the great hill road, with a mighty triumph o'er his foe, he arose the victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep its reign, Jesus my Savior, he tore the bars away, Jesus my Lord. On the great hill road, with a mighty triumph o'er his foe, he arose the victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Wait na po tayo po. Ihanda po natin ang ating mga puso at isipan para sa ating Holy Communion. Tinatawagan ko po si Pastor Edgar Catindoy para mag-officiate ng ating Holy Communion. And good morning po sa ating lahat. Tahimik ka. Very good. Hallelujah. Bago mag-start, nais mong pasalamat sa Panginoon sa 28 year na pagsama sa amin ni Lord. Salamat at
Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Another 28 years pa. Thank you, Lord. Sige po, simulan na po natin. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagkipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ng Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiindig pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, kinakailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa hapag ng ating Panginoon. Yatawag po yung ating mga usher, Pastor Reggie, Pastor Elmer na nagsamahan po si Pastor Reggie, Brother Boy, si katabi ni po Brother Boy. Limutan yung pangalan. Brother Rodi. Sige po, pamahagi na po natin. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for around all the sinners was slain. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction to me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to Calvary. So I cherish the old rugged cross till my throne
to my home far away, where His glory forever I see. So I cherish the old rugged cross, till my cross is at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, I'll exchange it someday for a crown. Tayo pong lahat ay tumayo. Ipanalangin ni Pastor Elmer ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lubos ang aming kagalakan at kasiyahan, Ama, sa iyong ginawa sa Diyos ng Kalbaryo, Ama. Salamat at ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan, Ama. Ama, salamat po dahil dito nagkaroon kami ng pag-asa at nagkaroon kami ng pagkakataon na kayo po ay makasama at makilala mo, Diyos. Sa iyo po ang papuri at pagsamba magpakailanman. Itaas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabi sa ipagkanuro ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Kanin po natin. Pag-pray ni Pastor Regian Saro na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, pinagpapasalamat po namin, O Lord God, ang sarong ito na sumisimbolo ng iyong dugo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, kami, O Lord God, ay pinaghimantubit mo, Panginoon, at muli mong nilinis at hinugasan sa aming kasalanan, Panginoon. Lord, tunay na walang paglagyan ang aming pagpapasalamat, Panginoon, dahil sa iyong isinakripisyong buhay, Panginoon, at dugong inialay para lamang sa katubusan ng lahat. Salamat po, Panginoon. Muli ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang saro. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom, sa sarong ito ay pinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Inumin po natin. Tayo po ay manalangin. Our Father, which art
and the glory For thine is the kingdom and the power and the glory Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumain niyo nawa pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Maraming salamat po. Okay, handa po natin ating puso at isipan para sa pagdinig ng ating salita ng Diyos. Walang mag-introduce po sa ating guest speaker ngayong araw dito. Wala akong tasan. Isa siyang binata, teacher ng Moises Credit Academy. Dati kasi kilala ko lang yung tatay niya. Ngayon, tinatawagan mo na po si Pastor Jairo Veloso po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning. Batiin niyo po yung katabi niyo ng pinagpalang umaga. Ayan, batiin natin yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayan. Magandang umaga po, mga kapatid, mga ka-hamster. Yan. Ngayong umagang pong ito ay dadako tayo sa salita ng Diyos. Hayaan niyo muna pong basahin natin ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito mula sa libro ng Deuteronomy, chapter 30, verse 19 to 20. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po lahat tumayo sa pagbibigay galang sa salita ng Diyos. Basahin muna natin ito sa Tagalog. Ang sabi dito,
Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Verse 20, ibigin ninyo si Yahweh, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Basahin mo natin sa English. Ito po ay mula po sa New Century Version. Ano po? Hayaan po natin. Today, I ask heaven and earth to be witnesses. I am offering you life or death, blessing or curses. Now choose life. Then you and your children may live. Verse 20, to choose life is to love the Lord your God, obey Him, and stay close to Him. He is your life, and He will let you live many years in the land, and the land He promised to give you, your ancestor, Abraham, Isaac, and Jacob. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this morning. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lahat-lahat po kami magsasama-sama upang makinig ng iyong salita, sama-sama upang itaas ang iyong pangalan, sama-sama para i-worship at makapag-serve sa inyo, Lord God. Lord, sana po, our prayer, iisa lang ang puso namin. Maluwalhati ka namin. At Lord, tinataas po namin, Panginoon, itong mensaheng ito, Panginoon, para po, ibaba niyo po ako sa pinakamababang level upang ikaw lamang po ang aming makita, ikaw lamang po ang mataas. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Ako po'y hinihingal pa, ano? Ayan, ayan. Ang ating pag-uusapan ho ngayon ay mula po sa libro ng Deuteronomy. Ito po ay huling aklat na naisulat ni Moises, okay? Bago niya ipasa yung ang kanyang pagiging leader kay Joshua. Okay? Bigyan ko lang kayo ng konting background doon sa binasa ho natin. Kasi during this time, medyo alam na ni Moses na hindi siya makakapasok sa Promised Land. If you read the book of Deuteronomy, chapter 1 to chapter 5, dinetalye na ng Diyos kung anong kailangan nilang gawin. Sa chapter 1 ng Deuteronomy, sinabi ni Lord, meron kayong bayan na lulusubin. Mananalo kayo sa kanila. Pero, nag-request sa chapter 2, chapter 3 si Moses, Lord, hayaan niyo sana ako makasama sa Promised Land. Yung sa pinangako niyo. Pero, hindi pumayag si Lord. Hindi ka makakasama. At doon, nagbigay ng instruction si Yahweh kay Moses. Hindi ikaw yung makakasama. Yung makakasama, yung kapalit mo, si Joshua. Ayan. Bilang isang leader, bilang isang bumuno, para ba ang sakit-sakit, for 40 years, na ako namumuno sa inyo, banandulo, hindi ako makakasama. Di ba? Para ang sakit-sakit. Pero, ang gusto ko po sabihin sa inyo is, ang mahalaga ho dito, sundin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Ulitin ko ha, isipin natin anong gusto ng Diyos. Dito, sa chapter 30, ito na yung mga huling habilin ni Moses. In short, parang ito ng valedictory address ni Moses sa bayang Israel. Kasi in this time, 120 years old na si Moses. At chapter 32, 30, at 32 yata o 31, binawian ng buhay si Moses. Binawian siya. In short, ito na yung farewell niya doon sa bayang Israel. Now, isa lamang po ang gusto ko pong i-emphasize sa inyo. Doon po sa chapter 19, sabi niya doon, today I ask the heaven and the earth to be witnesses. I am offering you life or death. Sabi niya rito, blessing or curses. Now choose life. Everybody say choose life. Ayan, yan ang pag-uusapan natin. Piliin ang buhay. Choose life. Now, kung babalikan natin yung verse natin kanina sa Deuteronomy chapter 30,
Okay? Maraming bagay tayong pinagdidesisyonan. Pag church nyo ngayon, nagdi-decide ho kayo. Nagdi-decide tayo na kung ano yung ating susuotin, magsisimba ba ako, ano kaya yung... basta mag-iisip tayo, magdi-decide tayo ng maraming bagay. At according nga sa pag-aaral, eto nakuha ko lang ho ito, tayo daw po ay, back na lang, back. Yan. Tayo daw ay nagdi-decide ng 35,000 choices per day. Hindi natin namamalayan, sa mga maliit na bagay, tayo yung namimili. Namimili tayo. And 227 choices choices daily are made just for food. Kakain ba ako? Naalala ko nakaraan eh. Sabi sa anak niya, Nay, anong ulam? Tuyo. Sabi niya, wala namang iba, wala na. Sabi niya, may mamili ka. Ano pa pagpipilian ko, kakain ka o hindi? Diba? Namimili tayo kung ano, sa araw-araw na ginagawa natin, whether we like it or not, namimili tayo. Madaling mamili kung ano susuotin mo ngayon. Madaling mamili kung anong gagamitin mong transportation. Madaling mamili. Pero, mahirap mamili kung ang pag-uusapan natin yung future. Mahirap mamili kung ang pagpipilian ay buhay at kamatayan. Mahirap mamili kung kapakanan ng pamilya na pinag-uusapan. Mahirap mamili sa mga bagay na hindi tayo sigurado. Yan ang dapat natin pinag-iisipan, yung pagpili niyan. Kaya nga dito, sinabi na ni Moses, pwede kayo mamili, kamatayan, buhay, pagpapala, or sumpa. Pero sinabi na ni Moses, sinabi na ni Yahweh, piliin nyo ang buhay. Choose life. Now, ang pinakamahirap po dito sa pagdidesisyon ho natin ay ito, yung next slide. Sabi na rito is, next na po. Yan. The hardest decision in life are not between good or bad, or right or wrong, but between two goods or two rights. Tama? Madaling mamili sa tama at mali, kasi pipiliin mo yung tama. Paano kung mamimili ka sa dalawang tama at dalawang mali? Anong pipiliin mo? Diba? Lalo na, nung nakaraan lang, way back 3-4 years ago, pumunta po ako ng isang hospital, kasama ko yung mga kapastor ko po sa church. Yung isang pastora, during that time, nanganak, pinapipili ng asawa. Pinapipili yung asawa, sino mo buhayin? Yung anak o yung asawa niya? Nung pinuntahan namin, ang pinili ng asawa yung asawa, nung pinili ng lalaki yung asawa niya, patay yung anak. Yung ina umiiyak, sabi niya, sana yung anak na lang yung pinili, hindi ako. Kung kayo nandun sa sitwasyon na yon, anong pipiliin ninyo? Mahirap mamili. Between dalawang tama, dalawang mali. But, here's the thing. Pag namili tayo, okay, you are free to choose, but you are not free from the consequences of your choices. Hindi tayo pwedeng mamili ng consequence. Lahat ng pagpipilian natin, merong kapalit yan. At hindi natin pwedeng piliin yan. Kaya nga, ang Bible, tinuturuan na yung bayang Israel, anong dapat piliin. Kasi maraming beses na nagkamali ang bayang Israel. Hindi lang ang bayang Israel, kahit tayo ngayon, alam na natin yung kwento, pero nagkakamali pa rin tayo sa ating mga pagpili sa buhay. Kaya ho ngayon, ang topic ho natin na gusto kong pag-usapan natin, simple lang, sinabi na natin kanina, choose life. Choose life. Yan ang sabi ni God kay Moses, piliin mo ang buhay. Paano natin pipiliin ang buhay? Tatlong bagay lang po gusto ko i-share sa inyo. Madaling-madali lang ho tayo na gusto kong pag-usapan natin. Una,
choose God's Word. Piliin natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, choose to live an intentional life. Kumbaga, kung mabubuhay ka rin naman, sadyain mo na. Then pangatlo, piliin mo ang Diyos. Choose God. Simulan natin sa number 1. Choose God's Word. Alam nyo, ito yung pinaka-essential. Kung pag-uusapan natin yung tatlo, ito muna dapat ang pinaka-importante. Minsan, hindi tayo makatodo sa Diyos, hindi tayo maka-intention na gawin ang gusto ng Lord kasi hindi natin alam kung anong gusto niya. Bakit? Hindi tayo nagbabasa ng Word. Kabisado natin yung isang series ng Netflix, pero isang karakter sa Bible, wala tayong kilala. Naiintindihan natin? Marami tayong time sa pagbabasa ng Facebook, pero yung Bible, hindi natin kaya magbasa. Alam natin yung mga nangyayari sa mga pinapanood natin, pero yung mga desisyon natin sa buhay, hindi natin alam na nakasulat na sa Bible. Minsan kaya tayo lito, hindi natin alam eh. Paano tayo magkakaroon ng intentional life? Or paano tayo makakatodo sa Diyos kung hindi natin alam anong instruction ng Diyos? Ito pa matindi. Hindi natin pinipili ang Diyos kung hindi natin alam kung anong instruction niya. Naniniwala po ba kayo na mahalaga magbasa ng Biblia? Can you say amen? Amen. Nagbabasa ka ba? Amen. Praise God. Yung iba? Diba? Mahalaga yan. Tingnan nyo pag-usapan natin yung bayang Israel. Hindi na tayo lalayo. Deuteronomy chapter 30 lang pag-usapan natin. Sabi niya sa verse 10, "But you must obey the Lord your God by keeping all His command and rules that are written in this book of teaching." Mismo, buhay pa si Moses, sinasabi niya sa bayan ni Israel, alam niyo dapat yung anong gusto ng Diyos. Dapat binabasa niyo yung salita ng Diyos. Hindi niyo lang siya binabasa, pag-aralan niyo, i-meditate niyo talaga, aralin niyo talaga, i-memorize niyo talaga. You must return to the Lord your God with whole being. Kay Moses na mismo yan. Buhay pa, huling tagubilin ni Moses sa bayang Israel. In fact, ang tanong, mahirap ba yung pinagagawa ni Lord? Minsan nag-iisip tayo, ang hirap naman maging Christian. Ang hirap naman ang pinagagawa ni Lord. Hindi yan totoo. Patunayan natin. Next verse. Sabi niya rito, "This command I give you today is not too hard for you." May mahirap ba? Wala. Ang problema, nagiging mahirap kasi hindi natin alam. Diba? It is not beyond what you can do. Pag may pinagawa si Lord, kaya mo. Walang umagri It is not up in the heaven. You do not have to ask who go up to the heaven and get it for us so we can obey and keep it. Diba? Sabi pa niya, next verse. It is not the other side of the sea. You do not have to ask who go across the sea and get it. Who will tell it to us so we can keep it? No, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart so you may obey it. Ang problema sa atin, ang dami natin, Pastor, ano po mong gagawin ko? Pupunta sa malayong lugar, ano po bang gagawin ko? Tignan niyo yung Bible niyo. Nakasulat na doon anong kailangan mong gawin. Alam niyo po noong araw, yung Bible, naka-scroll yan. Scroll pa. At yun, wala yung verses, walang chapter. Kung magbabasa ka ng Genesis, babasahin mo yung buong libro. Ngayon nga, praise God, may mga verses, chapter na eh. Mas madaling magbasa ngayon. Alam niyo po pinagkaiba ng Bible noon at Bible ngayon? Wala. Pero isa lang pinagkaiba. Noon binabasa, ngayon hindi na. Diba?
Napaka-busy natin sa maraming bagay. Busy tayo sa maraming bagay. Pero minsan wala tayo kahit konting oras para sa Diyos. Hello? Nandiyan pa tayo? Amen. So, ito yung reminder lang ho sa ating lahat. Ano ho? Na mahalaga. Kahit kasi Joshua, yan nyo yung unang instruction ng Diyos kay Joshua, nung siya na yung leader, basahin natin, sabi niya rito, Joshua chapter 1. After Moses, the servant of the Lord, died, the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, or iba sabi, Nan. Pareho lang ho yun, no? Moses' assistant. The Lord said, my servant Moses is dead. Now you all these people go across the Jordan River into the land that I am giving to the Israelites. This time around, yung leader nyo patay na. Ikaw na ngayon, Joshua, yung leader. Ngayon, ang gagawin mo, ikaw ngayon na mamumuno para tumawid sa Jordan River. Parang ganito yan. Mahirap kumilos, yung pinagkakatiwalaan mo wala. Tama? Yung tipo, halimbawa ganito. Okay? Sa isang grupo, yung leader nyo, siya nakakalam ng lahat ng bagay. Absent, nagkasakit. Ikaw yung kasunod. Yung ikaw ngayon magdidesisyon. Doon sa mga member, non-bearing yun. Pero doon sa leader, bearing yun. Kinakabahan yung malamang, natakot, baka magkamali ako. Pero may instruction si God. Tingnan niya sa next verse. Sabi niya dito sa verse 6, Joshua, sabi ni Lord, Joshua, anong sabi ni Lord? Be strong and brave. Maging magpakatatag ka at magpakatapang ka. Unang sinabi ng Lord. Anong pagsabi? Next verse. Sabi ulit ni Lord, be strong and brave. Be sure to obey all the teachings my servant Moses gave you. Pangalawang beses. Sinabi ni Lord, magpakatatag ka at magpakatapang ka. Lord, paano ko gagawin yan? Ito ang sekreto, nasa verse 8. Tingnan. Always remember what is written in the book of teaching. Lagi mong tandaan kung ano nakasulat sa Biblia, sa book of law. Pag-aralan mo, study it day and night to be sure to obey everything that is written here. Paano magpa-strong at saka courageous? Paano? Read the Word. Read the Word. Know the Word. Study the Word. And obey the Word. If you do this, sabi niya doon, no? If you do this, kung gagawin mo ito, ano sabi niya doon? Yan. And you will be wise and successful in everything. Ayun pala ang sekreto eh. Sige, palakpakan natin si Lord. Ngayon, tanungin mo yung katabi mo ngayon. Seryoso ha? Tanungin mo ha? Magkakapatid tayo rito. Tanungin mo nga, successful ka ba? Sagutin nyo naman pag nagtanong. Praise God. Kung oo, diba? Kung talagang sinasamahan ni Lord. Iyan ang sikreto natin. Kasi pagdating mo ng verse 9, sinabi ulit ni Lord. Anong sabi ni Lord dyan? Sa verse 9, remember that I commanded you to be strong and courageous. Utos na. Naging utos na siya. Don't be afraid because the Lord your God will be with you everywhere you go. Amen. Ang simple lang yung sinasabi, just read the Word. Just love the Word. Basahin mo ang Biblia. Hindi lang yan disenyo sa bahay. Hindi lang yan pantaboy ng aswang. Binabasa yan. Yung Bible na yan, nakakapag-transform ng buhay yan. Basta binabasa.
Hindi yan anting-anting. Naintindihan niyo po yung sinasabi natin? Kasi sabi ng Bible sa Psalms, sabi niya dito, how, Psalm chapter 119. Meron po ba? Yan. Next verse. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Paano mo gagawin yan? I have hidden your word in my heart that might not sin against you. Ano kailangan gawin? Itago sa puso. Kaya nga mahalaga na hindi ka lang nagbabasa, alam mo yung word, i-memorize mo yung word. Kasi every time na may darating na problema sa'yo, alam mo yung word. Lord, may pagsubok ako. Sabi ng Bible, sabi pala ni Lord, walang pagsubok na hindi mo kaya. 1 Corinthians chapter 10 verse 13, dahil tapat ang Diyos. Gina-encourage ka ngayon. Alam mo yung word eh. May kaaway ka ngayon. Lord, ang gagawin ko, sabi, love your enemy. Ha? Just love the word. Can you say amen? Just love the word. Pangalawa. Dako na tayo sa pangalawa. Choose to live an intentional life. Choose to live an intentional life. Paano yan? Ang pagiging intention, ganito yan. Hindi lang yan sinasadya. Okay ha? Hindi lang sinasadya yan. In short, pag pinili mo maging intentional sa lahat ng bagay, hindi mo lang yan siya sasadyain, kundi talagang ipapanalo mo. Paano ko nasabi? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, sabi niya ganito, paano maging intentional ganito? Don't you realize that in a race, everyone runs, but only one gets the prize. So run to win. Paano maging intentional? Ganito lang. Kung tatakbo ka rin naman, ipanalo mo na. Kung mag-church ka rin naman, ipanalo mo na. Kung makikinig ka rin naman, ipanalo mo na. Kung magsaserve ka kay Lord, ipanalo mo na. Diba kaya na? Diba? Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin, ipanalo na natin para sa Diyos. Kung mag-aaral ka rin naman, ipanalo mo na. Amen, palakpakan natin si Lord. Ganyan maging intentional, sasadyain mo talagang ipanalo. Hindi yung basta-basta, makapag-church lang, hindi ganun. Intentional, ipanalo mo talaga. Excited ka mag-church, mag-excited ka na talaga. Para todo tayo sa Diyos. Paano maging todo? Ganito ha. Ganito maging todo. All athletes are disciplined in their training. Paano ha? Bawat atleta, nagte-training yan. They do it to win a prize that will fade away. Sabi na rito, but we do it for the eternal prize. Ganito, para maging panalo ka talaga to, makatodo ka sa Diyos, maging intentional, huwag mo isipin na mamamatay ka. Isipin mo, after mo mamatay, may eternal life. Diba? Ganito yan. Walang-wala, kung mabubuhay ka sa mundo ito ng 100 years, walang-wala yun sa eternal. Masaya ka ng 100 years. Lahat na sa'yo sa loob ng 100 years. Ang pakit naman ng eternal mo, huwag na lang. Naiintindihan natin? Mas malaga yung eternal. Bakit? Kasi sa eternal, walang katapusan doon. Kung bagay in short, kung pagkatapos ko ng 100 years sa pakikipagkarera, yung premyo ko, talagang panalo. Yan maging intentional. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung tatakbo ka naman para sa Diyos, ipanalo mo. So run with a purpose. Run with a purpose in every step. I am not just shadow boxing. Hindi na ako sumusuntok sa hangin. Sabi pa niya rito, next verse. Sabi pa niya rito, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Sabi ni Pablo yan. Anong ginagawa ni Pablo? Mahirap ang training. Di ba, Sir Pastor Reggie? Mahirap ang training. Yung gigising ka ng maaga, yung tipong ang tawag niyo doon, yung makipag-friendly game ka, tapos yung mga 101 exercises, mahirap yun. Pero kailangan lahat yung pagdaanan. Bakit? Kasi meron kang labanan na kailangan panalunan.
intentional yun. Na-try nyo ba maglaro? Tapos ang purpose nyo lang matalo? Walang ganon. Sa buhay, ang purpose natin para manalo. Parang ganito lang yan, oh. Parang ganito siya. Sino gustong yumaman? Sige, yung hindi nagtaas habang buhay, ano kayo Ganito. Hindi to prosperity. Gusto ko lang sabihin ganito. Yung magpapakasipag ka, dahil gusto mong lumugbog sa buhay, walang ganon. Magtatayo ako ng business kasi gusto ko malugi, walang ganon. Walang ganon kaisipan. Ang kaisipan natin, didisiplinahin ko sarili ko kasi gusto ko may maganda yung future ko. Yan ang maging intentional. Paano sa totoong buhay natin yan? Yan yung tanong. Para maging totoo yan sa ating buhay, balik tayo doon sa Deuteronomy. Paano maging totoo na maging intentional? Sabi niya rito, today I ask the heaven and earth to be witnesses. I am offering you, sabi ni Lord. Mamimili ka ngayon. Pipiliin mo ba ang buhay? You choose life or death? Hindi lang yon. We choose blessing or curses. Pero sabi na ni Lord, hindi mo na kailangan mamili. Bakit? Kasi ang recommendation ko, choose life. In short, ito na intention. Talagang kung pipili ka rin naman, piliin mo na ang buhay. Minsan, hindi natin napipili ang buhay. Bakit? Kasi hindi natin alam. Diba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang bayang Israel, ilang beses na silang pumili, pero mali. Una, balikan natin ang Exodus. Sa Exodus chapter 14, nung nandyan yung mga Egyptian at yung Red Sea, natarap na sila sa Red Sea, ang pinili nila, balik na kami sa Egypt. Pinili nila yung curse. Pinili na lang bumalik. Bakit? Kasi walang pag-asa Trap na Kumbaga, in short, hindi kami makakawala sa mga chariot of Egypt na to. Bakit? Kasi dagat yung kasunod. Sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Bakit? God will make a way where there seems to be no way. Ano nangyari? Yung dagat na hati, nakaraan sila. Diba? Pangalawa, kailan sila kamaling pumili? Nung si Moses nasa Mount Sinai, nasa Mount Horeb. Anong ginawa ng bayang Israel? Gumawa ng golden calf. Golden. Nagalit ang Diyos sa kanila. Bumaba si Moses. Lahat ng nag-worship sa golden calf, patay. Nagalit ang Diyos sa kanila. They choose death. Maraming species na nagkamali. Ang pinakamalupit na pinili nila, ito, yung pangako na 40 days, naging 40 years. Bakit? Mareklamo They choose to more. They choose to, alam niyo na, mali ang pagpili. Kaya yung mismo bahay ng Israel, may problema sa pagpili. Kaya nga, bago mawala si Moses, sinabi ni Moses, choose life. Isa pa, sa Numbers, basahin sa Numbers. Sa Numbers chapter 25, verse 1 to 5. While people of Israel were still camped in Acacia, the men began sinning sexually with Moabite women. Alam na nila yung law. Alam na nila yung batas. Kasi lagpas na dyan yung Leviticus at saka yung Numbers na yan. Puro law yun, puro batas yun. Alam na nila yan. The woman invited them to their sacrifices to their gods. And the Israelites ate food there and worship these gods. Pansinin nyo? So, 10 commandments sinabi na no other God before me. Pero ito ngayon, ano naman pinipili nila? Ano nangyari? Next. So the Israelites began to worship the Baal of Peor, or the Peor. And the Lord was very angry with them. Bakit? Maling pinili. And the Lord said to Moses, Get all the leaders of the people and kill them
in open daylight, in the presence of the Lord. Patay. Then the Lord will not be angry with the people of Israel. Grabe naman si Lord. Ganito. Bakit ganyan si Lord? Naalala ko yung kantang Holy Forever. Si Lord, holy siya. Ibig sabihin ng holy, pure. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang kasalanan at saka yung purity. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung holiness at yung kasalanan. Hindi pwedeng magsama yan. Kaya sa panahon ng Old Testament, lahat ng hindi kaaya sa paningin ng Diyos, patay. Hanggang ngayon, ganun na nangyayari. Sa panahon natin ngayon, si God holy pa rin. Yung mali nung araw, mali pa rin ngayon. Yung kasalanan nung araw, kasalanan pa rin ngayon. At never naging tama yun. Sa paningin ng tao, nagiging tama ang mali. Pero sa Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, ang mali nung araw, mali pa rin ngayon. Paano ko nasabi? Sabi ng Proverbs, chapter 14, ganito kadaya. Next ako. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. Naiintindihan mo natin? Feeling natin tama. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin yung God's Word. Minsan nadadadaya tayo ng mundong ito kasi hindi natin alam yung Word. To be intentional, alam mo dapat yung pinagagawa ng Diyos. Alam mo yung Word. Can you say amen? Kaya babalik ulit tayo sa number 1. Read the Word. To be intentional. Bakit, pastor? Bakit kailangan natin maging intentional? Kasi ganito. Sabihin mo sa katabi mo, harap ka ng katabi, yan. Mukhang ayaw yung katabi nyo. Alam nyo, ganito po ako kasi, naniniwala po ako, magkakapatid tayo lahat. Can you say amen? Minsan hindi tayo nag-uusap, umaalis na lang tayo basta-basta, hindi mo kinakausap yung katabi mo. Kausapin mo naman. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, ganito, limitado ka. Naintindihan natin. Bakit kailangan natin pumili o maging intentional? Kasi lahat tayo limitado. Lahat tayo nakabalot sa oras. Okay? Kasi sabi ng Bible sa Ephesians, sabi niya rito, be very careful. Sabi niya dito, be very careful. Pag-isipan mo maigi. Sabi niya dito, then, how you live. Paano? Paano ulit? Ito Be very careful, then how you live. Bawat buhay natin dito, kailangan maging dahan-dahan tayo. Pag-isipan natin maigi. Bakit? Not as unwise, but as wise. Bakit? Making the most every opportunity because the days are evil. Hindi, ang panahon hindi laging ayon sa iyo. In fact, ang panahon laging against sa atin. Kaya ang tanong, paano mo ginagamit ang oras na nilaan ng Diyos para sa iyo? Kasi ang oras ay regalo mula sa Diyos. At hindi mo siya kayang ibigay sa iba. Yung oras mo na to, sa'yo na lang, mulang ganon. At ang pinaka-best gift na pwede mong ibigay sa taong pinaka-malapit sa iyo o sa taong malapit sa puso mo ay oras. Naintindihan natin? Ganyan ang oras. Kaya nga, because bakit the days are evil? Kasi hindi natin hawak yung oras. Maraming tao gusto mag-aral in the age of 50, 60. Bakit? Kasi hindi nalalas ng bata. Naintindihan natin? Maraming bakit tayong gustong gawin? Kasi hindi natin nagawa ng araw. Why? Because the days are evil. Kaya nga sabi ng Bible, be wise. Amen? Last. Tapusin na ho natin. Ito ang pinakamatindi. Choose God. Choose God. Paano yan? Ganito yan. Para piliin ng Diyos, sabi ng Bible, ganito. Deuteronomy chapter 30 verse 19 to 20. 19 to 20. Sabi niya dito, to choose life, para daw piliin mo ang buhay, is to love
the Lord your God. Obey Him and stay close to Him. Ayun ang sabi diyan. To love, to choose life is to love the Lord your God, obey Him, and stay close to Him. Paano yan? Ganito yan. Next slide. Para piliin mo ang buhay, una, love the Lord. Pangalawa, kung mahal mo si Lord, susunod ka doon sa pinagagawa ni Lord sa'yo. At hindi lang yon. Kung susunod ka, stay close to Him. Kung baka, close na kayo, communion. Tingnan nyo pinalitan ko yan ng mga word. Devoted, submissive, and communion. Bakit devoted? Yung tipong yung lahat ng oras mo sa Kanya na, bakit kasi mahal mo? Love the Lord your God. Talagang ilalaan mo yung buhay mo sa Kanya, kaya be devoted. Tapos, sabi diyan, kung talagang devoted ka sa Kanya, magpapasubmit ka. Ibig sabihin ng submission, magpapa-under ka sa Kanyang authority. Naintindihan natin? Authority. At hindi lang yon, communion. Ibig sabihin, talagang close kayo, meron kayong intimate relationship. Paano yan? Kung gusto ni Lord doon ka rin. Naintindihan natin? Kung gusto ni Lord dito ka, hindi dito ka rin. Wala nag-stay na magkahiwalay. Walang ganon. Kung saan siya, doon ka rin. Bakit? Kasi pinipili ko nga eh. Ano ibig sabihin ko? To choose life is to choose God. Pag pinipili mo ang buhay, pinipili mo ang Diyos. Ganun lang siya kasimple. Now, anong sabi ng Deuteronomy? Balikan natin yung Deuteronomy chapter 10. Now, Israel, this is what the Lord your God wants you to do. Anong gusto ng Lord? Respect the Lord your God. Sa ibang version, fear. Matakot. And do what He has told you to do. Love Him. Pastor, paano mo isi-settle yung fear at saka love? Yan yung word, respect. Parang ganito lang yan. Para ma-settle mo, mahalin mo ang Diyos at matakot ka sa Diyos, ganito lang yan. Lahat tayo naging anak, tama? Ang isang mabuting anak, takot sa magulang. Hindi siya takot to the sense na, hala, hindi na siya, hindi gano'n, parang nakakita na multo, hindi gano'n. Takot siya kasi nandyan yung respeto. Nakita? Yun yung fear of the Lord. Ngayon, dahil fear of the Lord, ibig sabihin, love mo siya. Lahat ng gusto mo, gagawin mo. Bakit? Kasi mahal mo. Nandun yung respeto, nandun yung pagmamahal. Ganyan din sa Diyos. Okay? Now, and do what He has told you to do. Love Him. And serve the Lord your God with whole being. Alam niyo anong nakakatuwa kay Lord? Ang gusto talaga ni Lord lahat, yung meron tayong lahat. Yung ikaw mismo, yung mga hindi tira-tira sa'yo, ikaw mismo, ayun ang gusto ng Lord sa'yo. Old Testament pa lang, sinabi niya na. Itong statement na to, itong passage na to, sinasabi niya sa bayang Israel. Now Israel, nakalagay rito. Kung magsaserve ka kay Lord, kung talagang mahal mo si Lord, sundin mo siya ng buong buo. Ikaw, tanongin kita, gaano mo kamahal si Lord? Ano kaya mong isurrender para sa Diyos? Diba? Hindi, pwede ka magtago sa amin. Pero sa Diyos, hindi ka makapagtago. Ano kaya mong isurrender sa Diyos? Kaya mong isurrender lahat sa Kanya? Minsan ang problema natin, hindi natin pinipili ang Diyos eh. Paano ko nasabi? Minsan mas mahalaga yung mga pinagkakabalahan natin kaysa sa Diyos. Mas mahalaga yung trabaho natin kaysa sa Diyos. Mas mahalaga yung pamilya natin kaysa sa Diyos. Hindi yung sasabing mali Sa buhay, dapat ang pinaka-priority natin, si God. Number 1 si God. Bahala ka na sa mga sumunod. Basta number 1 si God. Nakuha natin? Yan ang sabi ng Diyos. Now, tuloy tayo.
ito po maganda. To choose God, ganito siya. He is your life. Sabi niya rito, Deuteronomy chapter 30 verse next yan. Sabi niya roon, He is your life. Sarap, di ba? Ang Diyos daw ang buhay natin. He is your life. And He will let you live in the many years in the land. Kumbaga in short, ganito, sinasabi ni Moses, kung wala ang Diyos, patay tayong lahat. At yan rin ang gusto ko sabihin sa inyo, kung wala ang Diyos, patay tayong lahat. Yari tayong lahat. Paano ko nasabi? Sabi ng Colossians, i-phrase ko sa Colossians yan, kasi pareho lang sinabi. Sinabi na rito, since you were raised from the dead with Christ, dahil tinanggap na natin siya as Savior, i-aim natin what is in heaven. And where is the Christ is sitting in the right hand of God. Ano ibig sabihin natin? Hindi ka na nakatingin sa mga bagay sa mundong ito. Nakatingin ka na sa bagay na eternal. Kaya nga kahit anong layo ng pangkasinan sasama ka, bakit? Gusto mo mag-serve sa Lord. Amen. Wala nang distansya rito. Wala nang pagod-pagod dito. Bakit? Love mo na si Lord eh. Surrender mo na lahat sa Kanya eh. Pastor, sakit ng tagiliran mo. Surrender mo sa Kanya, bigay mo sa Kanya. Kasi, tandaan mo, yung mga sakit na yan, wala din yan. Bakit? Mamamatay ka rin. Pero after death, eternal life. Amen. Sabi niya dito, think only about the things in the heaven. Huwag niyo naman sabihin na si pastor, ibig sabihin mo, bayaan namin yung mga pamilya namin dito. Hindi, ministry mo yan. Kung ministry mo, ang pamilya mo, gawin mo. Hindi para sa sarili mo, para kay Lord. Okay? Baka sabihin, pinabayaan nyo naman pamilya nyo, tapos kung magsalita, no? Hindi, huwag ganun. Sabi niya dito, verse 3. Your old sinful self has died. Patay, diba? And the new life is kept with Christ in God. Christ is your life. And when He comes again, you will share in His glory. Yan yun. Amen? Kaya palakpakan natin si Lord. Now, ano ibig sabihin niyo yan? Parang ganito lang yan. Para siyang isda, para siyang halaman, at para siyang ibon. Ganito siya. Ang isda, kapag wala yan sa tubig, at sabi ng isda, ayoko na sa tubig, gusto ko na sa hangin, o gusto ko na sa lupa. Ang isda na wala sa dagat o wala sa tubig, mamamatay. Pero ang tubig na walang isda, tubig pa rin. Tama? Ang sabi ng ibon, ayoko nang lumipad, nakakapagod, doon na lang ako sa tubig. Hindi pwede. Ang ibon na walang hangin, patay. Pero ang hangin, kahit walang ibon, hangin pa rin yan. Ang halaman, ang sabi ng halaman, ayoko na dito sa lupa, gusto ko na nakabitin na lang ako, gusto ko na sa heaven na lang, heaven o kaya nasa, na lang ako, sa tubig na lang ako. Kung tipong lubog na lubog ako lahat, hindi yan pwede. Ang lupa, mananiting lupa kahit wala halaman. Tama? Pero ang halaman, walang lupa, patay. Anong point ko? Pag sinabi natin, Christ your life, ikaw na walang Diyos, patay ka. Pero ang Diyos, kahit wala ka, Diyos siya. Amen? That Christ is your life. Now, to choose God, number one, bakit natin kailangan piliin si Lord? Because God is faithful. Hindi na natin kailangan basahin yung New Testament para malaman natin kung gaano ka-faithful si Lord. Basahin na lang natin kung gaano ka-faithful si Lord sa bayang Israel. Okay lang? Deuteronomy chapter 29, sabi niya rito, Tagalog. Ito ang tuntunin ng tipan ay binigay ni Yahweh kay Moises upang sabihin sa mga Israelita nang sila'y nasa lupain ng Moab, bukod sa tipang ginawa niya sa Horeb. Next. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto.
binalikan. Binalikan ni Moses yung nangyari sa Egypt. Di ba nakikita ninyo? Yung mga ninuno ninyo, yung mga nanay tatay ninyo, nilabas niya sa Egypt. Binalik. Gano'n ka-faithful si Lord. At nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga lantanda at kamabalaghang ginawa niya. Mismong iba sa inyo, saksi. Naintindihan natin? This is after 40 years, ha? 40 years. Yung karamihan dito, patay na. Yung mga susunod na sarili lahi na yung buhay dito. Okay? Next. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa niya kayo binibigyan ng sapat na pangunawa, linaw ng paningin at tala sa pandinig. Nakakalungkot, no? Pero next, ito sabi, 40 taon ko na kayong pinangungunahan sa ilang. Hindi nasira ang inyong kasuotan. Wala namang bilihan ng damit sa ilang, no? Sa wilderness, walang bilihan ng damit doon. Pero sabi dito, gaano ka-faithful si Lord? Sa loob ng 40 years, hindi nasira ang inyong kasuotan. Yung sandalias nyo, yung panyapak ninyo, hindi yan napudpod in 40 years. Ganyan ka-faithful si Lord. Wala tayong pagkain o inumin, ngunit binigyan tayo ni Yahweh upang malaman natin siya ang ating Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Nakita ninyo kung gaano ka-faithful si Lord? Kahit hindi tayo faithful, God is still faithful. Kahit anong reklamo ng bayang Israel, God is still faithful. Tuwing umaga, hindi siya nagreklamo, Lord, ang init. Hindi. Merong haliging ulap eh. Kapag gabi, Lord, ang dilim, ang lamig-lamig, di. May apoy na sumasama sa kanila. Wala silang reklamo. Bakit lahat pinaprovide ng Diyos lahat eh? Pero still, they did not choose God. Sakit, no? They did not choose God. Now, tuloy tayo. To choose God means, to choose God, why to choose God? For God is faithful. What does it mean? Ang ibig sabihin niyan, we need to obey Him, set apart, serve, or worship Him. Pag sinabi natin set apart, yung tipong, yung in love ka, yung dalawa lang kayo, para kulang yung 24 oras na magkasama kayo, yan ang set apart. What does it mean to choose God? We need to serve Him. We need to worship Him. How? Stay to Him. Nalala ko yung kanta kanina, nakita ko yung ano eh. All rugged cross. Sabi niya doon, I will cling to the all rugged cross. Cling. Ibig sabihin ng cling, talagang nakayakap ka. Nakadantay ka. Ibig sabihin, kahit saan pumunta si Lord, doon ka. Yan ang pagpili sa Diyos. Tapusin na po natin. Conclusion tayo. Sabi ko po kanina na this is yung verse na binasa natin kanina, ito na yung valedictory address ni Moses. Kasi mamamatay na siya after this. Binigyan na ng instruction ni God si Moses. Alam niyo po ba, nung si Joshua naman, in the age of 110, si Joshua, nung kinuha ni Lord, si Moses naman is 120. Okay? In 110 years old, nung kinuha si Joshua, pareho din yung sinabi nila sa bayang Israel. Pinatawag mo yung bayang Israel ni Joshua. Anong sabi ni Joshua? Ito yung valedictory address ni Joshua. Sabi niya sa Joshua, so fear the Lord and serve Him wholeheartedly. Walang nagbago. Put away forever the idols your ancestors worship when they live beyond the Euphrates River in the Egypt. Serve the Lord alone. Serve the Lord alone. Next. But if you refuse to serve the Lord, si Lord naman, di naman crazy. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Pinapili pa rin sila. Would you prefer the gods of your ancestors served beyond the Euphrates? Or will it be
the gods of Amorites, whose the land you now live. Doon sila nakatira. Pero sabi ni Joshua, ganito, but as for me, and my family, and my household, we will serve the Lord. Kung napipili pa rin tayo ng Diyos, sino ba pinipili mo? Pinipili mo ba ang Diyos? Minsan maraming bagay natin pinipili ang Diyos. Pinipili natin ang Diyos pag wala na tayong choice. Pinipili natin si Lord kapag wala na tayong malapitan. Pinipili natin si Lord kapag wala na tayong pag-asa. Pero hanggat buhay ka pa, hanggat may pag-asa ka pa, hanggat naririnig mo itong mensahe ito, kapatid, pinipili ka ng Diyos. Sabi ng 1 John, we love because He first loved us. Hindi ka nagmamahal dahil ikaw nag-initiate. Dahil may unang nagmahal sa'yo. Sabi pa niya rito, sabi pa niya sa Bible, sa Romans, salimutan ko lang yung verse, nung ikaw yung makasalanan pa, mahal ka na ng Diyos. How much more ngayon, anak ka na niya. Amen? Ang Diyos, wala tayong pagdududahan sa Diyos eh. Ang mayroong pagdududa sa sarili natin. May papakilala ko sa inyo. To end up. Siya si Charles Bladin. Adon to kung nakwento na sa inyo to. Isa po siyang, yung tumatawid sa alambre. Ayan, tumatawid sa alambre. Naging sikat siya kasi naglalakad siya sa alambre na marami siyang trick, si Charles Bladin. Yung isa sa mga trick niya, tumawid siya doon sa cable wire na may daladalang lutuan at nagluto ng itlog sa gitna. Minto siya sa gitna, nagluto ng itlog. Hindi lang yan. Tumawid din siya sa Niagara Falls. Niagara Falls. Umuha siya ng stable, parang tawiran doon. Tatawid na si Charles Bladin. Para may twist, ganito ginawa niya. May wheelbarrow. Yan, yung wheelbarrow na yan. Kung nakikita ho ninyo. Yung wheelbarrow na yan. Sa pagtawid niya, bitbit niya yung wheelbarrow na yan. Wait, there's more. Meron pang isang mahaba stick. Yung stick na yan. Mahabang stick. Habang nakalagay yung wheelbarrow at yung may stick, tatawid siya sa Niagara Falls. Nagtanong si Charles Bladin. Sabi ni Charles Bladin, sino sa inyo naniniwala na kaya kong tumawid dito sa coupling ito na may wheelbarrow at saka itong stick na to? Sabi ng mga tao, naniniwala kami. So ginawa ni Charles Bladin, nakabalik. Tapos nung papabalik siya, naging successful. Ngayon, nagtanong ulit si Charles Bladin, sino naniniwala na kaya ko ulit pumunta roon at bumalik rito? Naniniwala kami. Kung naniniwala kayo, sinong willing sa inyo na sumampa dito sa wheelbarrow, tatawid tayo papunta roon? Wala. Anong point ko? Minsan ganyan tayo. Minsan, akala natin, mahal natin ng Diyos, kilala natin ng Diyos, pero ayaw natin sumampa doon sa kamay ng Diyos. Kaya natatakot tayo. Alam mo kapatid, noon pa lang pinili kayo ng Diyos. Ang tanong, ngayon, ikaw rin ba, pinipili mo ba ang Diyos? Yuko tayo lahat, tayo ba manalangin? Una po sa lahat, Panginoon, marami pong salamat. Lord, hindi na po namin kailangan patunayan yung pagmamahal niyo sa amin. Kasi noon pa man proven na mahal niyo kami. Noon pa man proven na pinili niyo kami. Noon pa man, Lord, kahit matigas ang ulo namin, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Lord, isa lang ang prayer namin. Ang prayer namin, maluwalhati ka namin. Our prayer, Lord God, piliin ka namin araw-araw. Ang prayer namin, Panginoon, piliin namin, mahalin kung sino ka. At pipiliin namin, Panginoon, na sundin lahat ng kalooban mo. Kaya kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos sa ngayong oras na to, ngayong moment na to, sabi ni Lord sa iyo, anak,
pinipili kita. Pinipili mo rin ba ako? Kung yung oras na to, sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, biliin mo ko. Sabihin mo sa Kanya, Lord, sa oras na to, pinipili kita. Pinipili kita maging Diyos ng buhay ko. Sabihin mo kay Lord, huwag kang tumayo sa katabi mo. Pinipili kita ikaw ang maging driver ng buhay ko. Pinipili kita maging Diyos ng aking kinabukasan. Diyos ng buhay ko, Diyos ng isipan ko, Diyos ng lahat-lahat sa akin. Lord, sa umagang ito, salamat Panginoon. Salamat Panginoon for reminding us kung gaano nyo kami kamahal. Thank you for reminding us, Lord God, na sa bayang Israel pa lang, kahit napakatigas ang ulo nila, pinili mo sila. Lord, bilang mga Gentiles, bilang mga anak nyo, Panginoon, salamat sa pagpili rin sa amin. Lord, our prayer, masunod po namin yung kalooban ninyo, masunod po namin kung anong gusto nyo ipagawa, at higit sa lahat, mahalin po namin ang inyong salita. Lord, lahat ng makuri sa iyo lamang, lahat ng pasalamat sa iyo lamang. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen. Amen. Thank you po, Pastor Jerry. Sana pakagagawin sa okay, tinatawagan ko po yung choir. Tayo po tayo lahat. Awitin po natin ang isang hymnal song na His Eyes is on the Sparrow. Should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant bread is He. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. Instead, the word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. To by the path He leadeth, but once that I may see, His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when sorry place for sighing, when hope within me dies, I grow the closer to Him, and I will be free. His eyes is on the sparrow, and
tinatawagan ko po si Brother Boy Cayosa at si Brother Digong para sa atin. At pagpe-pray po tayo sa atin na praying si Pastor Boyer Balanes. Come thou found, Lord, every blessing to my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, fall for songs of loudest praise. These streams of melodious sonnet, sung by flaming tongues above, praise the mountain, face upon me, Mount of God's unchanging love. Oh, to grace, how great a debtor daily I constrain to be. Let thy grace now, like a better, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Ipag-pray po natin ang ating mga kaloob. Diyos Ama, naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo at nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na aming tinanggap, Panginoon. Marami pong salamat sa aming pong mga hanap buhay at ganyan din po sa mga kumpanya namin po pinagtatrabahuan. Patuloy mo pong libos ang mga pagpapala sa kanila upang patuloy, Panginoon, na tumanggap po na at maging daluyan sila ng aming mga biyaya na tinatanggap mula sa iyo, Panginoon. Maraming po salamat. Dalangin po namin ang aming po mga kaloob na ito ay magamit po namin sa patuloy pong pagpapalawak ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Ang aming po mga misyon, mga sambahan, Panginoon, na aming pong plano na aming pong dinadalangin sa iyo, Panginoon. Ang mga po ito ay magkaroon na po ng katuparan sa iyo pong pagpapala at sa iyo pong kagustuhan, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po ang aming sama at dalangin na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Para sa ating birthday celebrant, happy birthday po kay Lance Tobianosa, July 2. July 5, Lincia Silamen. July 6, Lance Octavo. July 7, Hermie Lazara. Happy birthday and God bless you. Awitin po natin sila, count your blessing. When in the twilight billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Para sa ating mga bisita,
Princess Ronyo. Welcome din niyo po kay Jada Hernale. Ito po yung muna sa awitin po natin sila ng Diyos. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Welcome po, and God bless you. Para sa announcement, any announcement? Pastor Abed? Okay, natawagan ko po si Pastor J. Lagan para sa ating closing prayer. Tayo po tayong lahat. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, we are thankful for today. Lord, salamat po sa napakagandang salita na aming narinig, Panginoon. We truly, Lord God, na we choose life than death, Lord God. Salamat, Lord God, sa paalalang yan, O Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na napakahalaga ang buhay, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang araw na ito, Lord God, na pinili namin ang buhay, dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang aming kasama, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, ng taong ginamit mo, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo rin po, Panginoon, ang mahabang buhay, Lord. Higit sa lahat, Lord God, ang pagpapala sa kanyang pamilya, Panginoon. Sa buhay ni Pastor Jaire, Lord God, na patuloy na gamitin mo, Panginoon, sa iyong ubasan. Lord, sa araw na ito, Lord God, dinadalangin namin ni Panginoon ang kapayapaan, Lord God, sa buong mundo. Higit sa lahat, Lord God, sa mga bayan nagkakaroon ng mga gera, Lord, we pray for peace, Lord God. In Ukraine, in Russia, Lord God, in Israel, in Gaza, Lord God, in all part of the world, Lord God, in Philippines, Lord God, in China, Lord, we pray for peace, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, we truly, O Lord God, that because we believe that life is more important to you, O Lord God. Kaya naman, Panginoon, ang lahat ng tao, Lord God, na nabubuhay sa mundo, Lord, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo, Panginoon, ng buhay na kaaya-aya. Kaaya-aya, Lord God, na patuloy na sa iyo ay sumasamba. Lord, sa araw na ito, Panginoon, binabalik namin lahat, Lord God, ng papuri, pagsamba at pagdakila, dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang aming buhay. Salamat uli. At ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below.
was orphaned and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. You're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me.